Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang habal-habal driver at kanyang pasahero matapos ma-hit and run ng SUV sa Mandaue, Cebu. Sa Bacolod City naman, hulikam ang pagtangay ng dalawang lalaki sa dalawang manok. Ang mainit na balita hatid ni Femery Dumabok ng GMA Regional TV. Sa kuha ng CCTV sa Bacolod City, makikita ang isang lalaki na naka-backpack. Sinundan siya ng isang lalaking naka-shorts. Nagmasid muna sa paligid para siguraduhing walang tao. Nang makatiempo, nilapitan ng lalaking naka-backpack ang tatlong manok sa ibabaw ng isang kulungan. Mabilis niyang kinuha ang isa sa mga ito. Agad ring lumapit ang kasama nito at kinuha ang isa pang manok. Hindi na nahagip ng CCTV kung saan patungo ang mga sospek. Ayon sa may-ari, kakatayin sana nila ang mga manok para sa birthday ng kanyang anak. Kapangayaw gito sa. Pero guro ga kadto-kadto di sa amo na nagapanilag-nilag sa guro amo na bada kay ang mga manok ko ginapangbuyan manggid. Matapos may post sa social media ang kuha ng CCTV, nakatanggap ng impormasyon ng may-ari na taga-Morsya ang mga sospek. Pero nang puntahan na roon, wala na umano ang mga sospek sa lugar. Tinututukan na ng pulisya ang insidente. Patay ang isang habal-habal driver at kanyang babaeng pasahero matapos silang ma-hit and run ng isang SUV sa Mandaue, Cebu nitong araw ng Linggo. Natunto na ang sangkot ng SUV at natukoy na rin ang may-ari nito. Pero inaalam pa kung sino ang nagmamaneho ng mabundol nito ang motorsiklo. Nakakita sa pag-agi aning sakyanan and also especially sa iyahang pagnaog sa katunga subdivision and sa pag-transfer sa bodega kung asa na kita sa ato ang pulisan last kung asa kini nakapark after sa incident. Ayon sa Assistant Head ng Traffic Enforcement Agency of Mandaue, balak ng may-ari ng SUV na makipag-areglo sa mga pamilya ng dalawang biktima. And in fact, we also heard nga ang kinisang suspitsado pinaagi sa iyang lawyer nakig-negotiate na po sa ang mga biktima. Ako si Femery Dumabok ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Adjust muna po sa paggamit ng luya sa pagluluto. Abay, mataas pa rin po kasi ang presyo niyan. Sa ilang pwesto po sa Blumentritt Market sa Maynila, nasa 140 pesos hanggang 200 pesos ang kada kilo ng bentahan niyan. Bumaba na po yan kumpara sa 240 pesos ang kada kilo noong linggo. Batay naman sa latest price monitoring ng Department of Agriculture, sa ilang pamilihan sa NCR, 220 pesos hanggang 300 pesos ang kada kilo ng luya. Mga mare at pare, hindi ito wildest dream dahil si pop superstar Taylor Swift na ang world's richest female musician. Ayon sa American Business Magazine na Forbes, mula sa $500 million o mahigit 28.5 billion pesos, pumalo na sa $1.6 billion o mahigit 91.3 billion pesos ang net worth ni Tay-Tay. Dahil yan sa massive success ng kanyang The Eras Tour na nagsimula last March 2023. Sumunod naman sa list ang iba pang female music icons gaya ni na singer at beauty mogul Rihanna, Queen of Pop Madonna at Queen Bee Beyonce. Nasa 5th spot naman si Canadian singer Celine Dion. Sinundan siya ni EGOT-winning singer-actress Barbara Streisand, country superstar Dolly Parton at American singer TV personality Katy Perry. Congratulations, marrying Taylor! Samantala, nagsorry rin si Julian San Jose sa kanyang usap-usapang performance sa isang simbahan. Sa kanyang IG story, sinabi ni Julie na ang tanging hangad niya lang ay makapagpasaya at masuportahan ang benefit concert ng simbahan. Magsisilbing aral daw kay Julie ang pangyayari at tinitiyak na hindi na ito mauulit. Umaasa rin si Julie na makapag-move forward ang lahat sa insidente nang may malasakit sa ating mga puso. Yung taas ng sweldo talaga, dagdag sweldo ng mga empleyado. Sobrang baba kasi matataas na bilihin ngayon. Yung 500 natin, hindi na makasya maghapon para sa 4 na membro ng pamilya.
Yung corruption nga. Kung walang corrupt, siguro mayaman ang Pilipinas. Sana po ayusan naman nila yung patakbo nila, hindi yung puro kurakot ang ginagawa. Tulungan nila yung mga mahirap, bigyan ng ng mga negosyo, saka yung pwesto. Mahal ang bilihin. Puhunan, wala. Pagbuo ng mga trabaho, paglago ng ekonomiya at paglaban sa korupsyon. Yan din ang mga nangungunang sagot sa Pulse Asia Survey na nagtanong kung ano ang mga isyu na dapat daw gawing plataporma ng mga tatakbong senador sa eleksyon 2025. Pinayagan ang 1,200 respondents na pumili ng hanggang 3 sagot mula po sa isang listahan. Ginawa noong Setyembre ang survey na kinomisyon ng Stratbase. Tinanong po namin ang netizens kaugnay niyan at ang sabi kaya nila, eto, para kay Ralph John Mijares, dapat may subsidiya para sa basic needs. Bawasan din daw ang sweldo ng mga masyadong mataas ang sahod sa government offices at i-reallocate sa benepisyo. Ang gusto namang matugunan ni Oliver Sarmiento ang natetenggang road repairs. Ayon sa kanya, dapat tinatapos agad ang mga pinapagawang kalsada. Gusto naman maisabatas ni Rod Iric Mendoza ang anti-dynasty bill at pagbawalan ang mga magkakamag-anak na humawak na mga posisyon sa gobyerno. Taas sahod naman ang para kay Daryl Francisco Castro para makasabay sa taas ng presyo ng mga bilihin. Ayan mga kapuso, makisali pa rin po sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. Kung may nais din kayo maibalita sa inyong lugar, mag-PM na sa Facebook page ng Balitang Halik. Kumasa na rin sa The Dip Dance Challenge si Vice Ganda. Featured sa kanyang entry si Nanay Rosario. Contrast ang kanilang paghataw, isang OA at isang nonchalant. Very demure ang eksena ni Nanay Rosario habang unkabogable naman ang atake ni Meme Vice. Gawa nga ng marami. Try to fall in bed. Gawa nga ng marami. Mukhang pasado kina global star Snoop Dogg at Bruno Mars ang mga kaloka-like nila sa It's Showtime. Isinare ng real Snoop Dogg ang have moment ng kanyang impersonator from Tondo, Manila. Dropping it like it's hot kasi ang comedy at banter with the hosts. May Bruno Mars stamp of approval din ang kanyang kaloka-like from Cebu. Nirepost ng Grammy-winning film artist ang kanyang impersonator na hindi lang ka-face, kuwang-kuha rin ang boses. Samantala, ikalawang araw po ngayon ang ASEAN Summit sa Laos na dinaluhan ni Pangulong Bongbong Marcos. Detalye po tayo niyan sa Ulat on the Spot ni Ivan Maylina. Ivan? Connie, una sa pulong ng nagpapatuloy na ASEAN Summit ngayong araw mula dito sa Vientiane, Laos PDR, ang ASEAN-China Summit. Ibig sabihin niya, Connie, ito yung ASEAN member states at ang tinatawag na dialogue partners na magpupulong at isa nga rito ang China na siya rin pinakamalaking trading partner ng ASEAN. Nitong 2023, babot sa mahigit $500 billion ang halaga ng kalakalan ng China at ng ASEAN countries. Sa kanyang opening statement, kinilala ni Lao Prime Minister Sonsai Sipandon ang malaking kontribusyon ng China sa ekonomiya ng mga bansa. Sa ASEAN na bukod sa pinakamalaking trading partner ay siya ring ikatlong pinakamalaking source ng foreign direct investments. Isang kasunduan sa Free Trade Agreement ang inaasahang isusulong sa pulong na ito na layong maisapinal sa taong 2025. Limitado nga lang ang access ng media sa mga pulong na ito at hinihintay pa ang detalye ng kabuuan na naging pagpupulong. Pero bukod sa usapin sa ekonomiya at kalakalan, isa sa mga pirming issue sa pagitan ng China at ASEAN ay ang usapin sa South China Sea at ang Code of Conduct na mahigit 3 dekada ng pinag-uusapan pero hanggang ngayon hindi naisasapinal. Pero inaasahang lulutang at lulutang ito, lalo't hindi lang ang Pilipinas ang apektado sa pag-angkin ng China sa halos buong South China Sea. Samantala, Connie, kagabi, nakipagpulong ang Pangulo sa Shera Public Company ng Thailand na isa sa pinakamalaking manufacturer ng fiber cement boards at concrete roof tiles sa mundo. Tinalakay ng kumpanya ang planong magtayo ng planta ng fiber cement material sa Mabalacat, Pampanga at ang proyekto ito nagkakahalaga ng halos 3 bilyong piso. Sa kasalukuyan, Connie, ay nagaganap ang ASEAN South Korea Summit at may mga nakaschedule din
na bilateral o yung mga one-on-one meetings si Pangulong Bongbong Marcos sa mga leader na tulad ng bagong Prime Minister ng Japan at gayon din ang leader ng New Zealand at ng Canada. At yan ang latest mula dito sa Vientiane sa Lao PDR. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nagulat. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Feel good naman tayong hatid ng isang alagang hayop from Dasmariñas, Cavite. Ang pusa na ready na raw umextra sa camera. Heto raw ang kanyang audition tape. Ayan no, salamin. Nasa harap mo si Goofy, ang certified madramang kuting. Kwento ni Nicole, likas na sa kanyang alaga ang pagiging drama king. Benta naman sa netizens sa mga acting ni Goofy. Mahigit 700,000 views na ang video. Trending! Ang cute! Meow! Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.